Today is a very important day because we have an important guest for today that will share his knowledge about accountability of moral act. May I call on Mr. Jimenez to come here in front and share his knowledge. Ayan, so magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang accountability ng moral act o accountability of moral act. So, bakit nga ba ito mahalaga? No? So, dito, pag-uusapan natin, ngayong hapon na ito, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng responsibilidad when it comes to moral act. So, ang moral accountability, ito ay tumutukoy sa ating pananagutan na kung saan ito yung nagiging dahilan para malaman natin kung tama ba o mali yung ginagawa natin. Ito ay tumutukoy kung ang ginagawa ng isang tao ay nakakatulong ba o nakakasama sa kanya. Meron tayong mahalaga na elemento sa moral na kilos sa batayan ng pananagutan. Una ay ang object chosen. O tinatanong natin, ano ba talaga yung ginawa? Diba minsan may mga bagay na ginagawa tayo at nagtatanong tayo, tama ba yung ginawa natin? Dahil dito, napapaisip tayo, tama ba talaga yung ginawa o ano ba yung ginawa ko? Para malaman natin kung tama ba yung naging resulta o mali. Dahil dito, nagiging basehan natin ito para malaman natin yung isang bagay ay nakatulong ba o naka-apekto doon sa ibang tao sa ating kapwa. Ikalawa ay ang layunin, intensyon. So minsan may mga ginagawa tayo na tama pero para sa maling paraan. Halimbawa na lamang ito, pagnanakaw natin sa mga mayayaman at pagbigay nito sa mahihirap. So dahil dito, may tama tayong ginawa. Ang intensyon natin ay tumulong pero sa maling paraan natin ginawa. So dito, papasok dito ang moral accountability na kung saan nakaka-apekto yung ginawa natin dun sa isang bagay kahit tama yung ating o tama at mabuti yung layunin natin dun sa isang bagay, sa mga tao. Pero, masasabi ba natin tama ito? Masasabi ba natin tama? Hindi. Dahil alam natin na kahit anong buti na ginawa natin, kung mali naman ang paraan o pananaw na ginawa natin isang bagay, masasabi natin itong hindi tama at mali. Dahil meron mga tao na agrabyado at ginawa natin ng masama. At ang panghuli o ang ikatlo natin ay circumstances o mga pangyayari. Dito, pag tayo gumagawa ng isang bagay, tinitingnan natin yung circumstances o yung kalalabasan. Pero, sa pamamagitan nito, nalalaman natin kung yung intention ba natin ay tama o hindi. Halimbawa, gumawa tayo ng isang bagay na nga lang pagnanakaw natin. Ang layunin natin ay makatulong sa mahihirap. Pero, ang circumstances ay, ang nangyari ay parang nakatulong nga tayo, pero hindi naman tama yung ginawa natin. Pero hindi natin ito magiging basihan para maka-apekto ito sa ating pagkatao. Minsan, ang ginagawa natin ang nagiging dahilan kung bakit ang mga bagay-bagay ay hindi tama at nagkakaroon tayo ng problema. Ngayon naman, dadako tayo. Paano nga ba o para masabing may ganap na pananagutan ng isang tao sa moral na kilos, kailangan na unang-una dito ay, may tatlo tayo. Unang-una ay alam niya ang kaniyang ginagawa. Kung ang tao ay may kaalaman o may malay sa kaniyang ginagawa, alam niya kung tama ang kaniyang ginagawa o mali. Pero minsan, may mga tao o tayong mga tao ay gumagawa ng isang hakbang na hindi tinitingnan kung ano yung kahihinatnan at kalalabasan. Pero sa pagkakaroon ng kaalaman, ito ay nakakatulong para magkaroon ng magandang resulta at magandang intensyon sa isang bagay. Nakakatulong ito para tayo makapag-isip at makapag-desisyon batay sa ikabubuti ng lahat na ikararami. Dalawa ay malaya niya itong pinili o meron siyang kalayaan. Minsan may mga bagay na ginagawa natin na hindi natin ginugusto o ginusto. Dahil minsan may mga bagay tayong pinagbabasehan. Halimbawa, may isang tao na inutos lamang sa kanya na gawin niya isang bagay kahit hindi niya ito gusto. Pero sa pagkakaroon ng kalayaan,
Nagkakaroon ng kakayahan ng tao mamili kung tama ba o mali ang kaniyang ginagawa. Kaya niyang malaman kung ang kaniyang gagawin ay makakaapekto ba o makasasama sa mga tao kaniyang gustong tulungan o maggawa ng masama. Dahil dito, sa pagkaroon ng kalayaan, natutulungan natin ang ating sariling malaman, ma-identify kung bakit nga ba natin ito dapat gawin at ano yung kailangan natin isaalang-alang sa paggawa nito. Bakit nga ba natin kailangan gawin? Bakit nga ba natin sila kailangan sundin? Ano ba ang epekto nito? Sino maapektuhan at bakit ito mahalaga? Dahil dito, napagdinilayan natin kung ano nga ba ang dapat at tamang gawin sa mga bagay o sa problema ating kinakaharap at sa ating pagkakaroon o sa ating pagdidesisyon. Halimbawa, kung ang isang tao ay sadyang gumawa ng masama, alam niya ang epekto nito at pinili niya ito ng malaya. Siya ay ganap na mananagot. Pero kung siya ay pinili ito hindi alam ang buong sitwasyon, maaaring mabawasan ang kanyang pananagutan. Okay, Miss Gabia, may tanong ka? Yes po. Pasok po ba dun sa 3 elements of moral accountability yung circumstances? Pasok po ba dun yung sa homicide at murder? Okay, thank you very much. So, pasok nga ba dun sa circumstances yung homicide at murder? So, syempre, sa accountability of moral act, laging pasok dito yung ating responsibilidad. Ito mga tumutukoy sa kilos ng ating pananagutan. So, paano nga ba tayo nananagot? So, alam naman natin pag sinabing murder, intensyon ng tao na patayin yung isang bagay. Yung patayin niya, yung isang tao, yung kapwa niya. Pero pag sinabi natin homicide, maaaring napatay niya yung isang tao na hindi sinasadya or dahil nag-self-defense lang siya. So ngayon, i-identify natin, himay-himay natin. Pasok dito, masasabi natin na accountability tayo sa moral act. Kung yung tao ay intensyon na ating pinatay o murder, kasi nasa ating desisyon kung saan ginawa natin isang bagay na maaaring hindi sinasadya o sinasadya. Pero pagdating sa murder, di ba pag sinabi natin murder, mataas ang kaso. So dahil ano pumapasok dito, yung nature ng pagpatay na kung saan ay intensyon na isang tao na patayin yung kanyang kapwa. Pero pag sinabi natin homicide, di ba sabi ko nga self-defense, pumapasok dito ang self-defense. Pero mayroon pa rin bang parusa o may accountability pa rin ng tao? Of course, meron. Dahil ginawa niya yung isang bagay na kahit sabihin natin ginawa niya yun para protektahan ang kanyang sarili, pumatay pa rin siya. Pero ang kaibahan lang sa kaso natin, dito sa ating bansa, kung baga may tinatawag tayong 12 to 20, ito ay sa murder. 12 years to 20 years ka makukulong kapag kayo na patunayan yung intensyon mo pinatay sa iyong kapwa. Pero pag sinabi natin homicide at hindi mo sinasadya, pasok lang dito yung 6 to 12 years. So nakikita niyo yung magkakaiba. Nakikita natin yung pagkakaiba nila doon sa kanilang pagdurusahan. Dahil hindi naman sinasadya nung isang tao na nakapatay siya. Pero yung sa intention, so magkaiba ang kaso pa niya dapat ipataw sa kanila. Dahil doon, meron pasok pa rin sila sa moral accountability dahil sila ay nakapatay. Nasagot ko ba yung katanungan, Miss Gabia? Oo, mas naiintindihan at mas napalawak pa namin ang knowledge namin about that. Okay, thank you very much. May iba bang katanungan na may gusto pa kayo linawin when it comes to accountability of moral act? Wala naman ako. Okay, so kung wala lang katanungan, ating nagtatapusin ang aking presentasyon. So, gusto ko lang sabihin sa inyo lagi sa lahat. Sa bawat ginagawa natin ay meron tayong accountability o meron tayong pananagutan. Maliit man yan o malaki, masama man yan o mabuti. Dahil alam natin sa mga bagay, sa bawat araw natin tayo gumigising sa isang araw at gumagawa ng mabuti o masama, palagi itong may kaakibat na responsibilidad. Dahil alam natin tayo nagkakamali, pero dun sa pagkakamali, dapat tayo natututo at tayo
tayo ay nagbabago. So, yun lang. Maraming salamat.